Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so wiring diagram ulit tayo, no? And kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng 5-pin CDI. Yan. So napakadali lang naman nito guys, no? Nung nakaraan kasi, may in-upload akong video which is kompleto na siya. Meron na siyang stator, ignition coil, CDI, rectifier, ignition switch, ano pa ba, and battery. So dun sa part ng CDI, which is may color coding naman siya, no? Pero ngayon ang i-tutorial ko sa inyo or ituturo ko sa inyo yung position ng wire natin kahit na may color coding yan. So wag tayong magbabase sa color coding lang ng wire, no? Mas mainam pa rin na alam mo yung position or yung function ng bawat pin na yan. So for today's video, no, so bali 5 pin yung ituturo ko sa inyo. And meron nga pala tayong tatlong uri ng CDI, no? Isang 4 pin, isang 5 pin at saka isang 6 pin. So 5 pin muna tayo, which is common sa mga motor ngayon or halos ng motor ngayon is 5 pin. And sa mga susunod na vlog, ituturo din naman natin yung 4 pin and 6 pin. So bali focus muna tayo dito sa 5 pin. Okay, so sa 5 pin, so pag sinabing 5 pin, so may 5 wires yan, ano? Kahit na alam nyo na yung mga color coding nila, kung saan itatap, kung saan i-connect, so mas mainam pa rin na alam mo yung function ng bawat pin na yan, no? Kasi 5 lang naman yan, napakadali lang naman yan. And minsan kasi sa mga ibang shop or sa mga ibang nagdi-DIY, hindi akma yung color coding na ibibigay nila. For example, bumili ka ng socket na ganito or bumili ka ng harness, so hindi siya akma or magkaiba yung kulay. And dapat or alam mo yung position yan. And minsan kasi may mga nagkakabaliktad dyan guys, ano? Kaya dapat alam mo yung positioning nila. Okay, so umpisa na natin, din na natin papatatagalin pa yung ating tutorial. So kung makikita nyo, kulay red lahat ng nilagay kong linya para visible siya, kasi kung black siya, medyo hindi siya makikita. Okay, so unahin natin tong gitna. So kung mapapansin nyo guys, bali 6 dapat yan, kaso walang laman yung isa, kaya 5 pin lang siya. So napakadali lang naman. Unahin natin tong gitnang baba. Ayan, so yung gitnang baba, so tatlo yan eh, 1, 2, 3. So sa gitna muna tayo. Itong gitna na to guys, automatic yan yung ating kill switch. Bali ang kulay nito guys, itong wire na to is black na may stripes na white. Yan, so excuse. Okay, so yung function nito, siya yung kill switch. And yung kulay ng wire niya is black na may stripes na white. So yung kill switch natin guys, kapag kasi umandar na to, nag-function na yung CDI natin, tuloy-tuloy na yun, mag-i-imbak yan ng kuryente sa loob, i-discharge niya. At para ma-discharge yun, kailangan meron tayong trigger or pickup coil. Kasi pagka yung trabaho ng CDI natin is capacitor, discharge, ignition. So capacitor siya na mag-charge ng current and biglang charge. So para i-charge niya yun, kailangan pitikin siya ng ating pulser. Okay, so na-explain na natin yung kill switch, yung function ng CDI or yung pinaka main purpose ng CDI. Then yung kill switch naman is para pahintuin yung trabaho niya or para patayin yung trabaho ng CDI. So shutdown lahat, kaya yung motor natin namamatay. Okay, so yung babang gitna, kasi tatlo yan, sa taas dalawa lang naman. Yung babang gitna is kill switch, then black and white yung color na wire. Then next naman, dito naman tayo sa kabila. So kung mapapansin nyo, left siya dito, no? Left. So dito kasi right, dito yung left. So left naman,
Yung kulay ng wire na yan is kulay yan, green. So madalas green, and pagdating naman sa ibang brand nagiging kulay black yan, ano. So pero pagdating dito sa 5 pin, yan ay kulay green. And yung green naman na wire na yun, yan yung ating ground or negative. Yan. So yung kulay niyan guys is kulay green. So pagka nakakita na kayo ng green, yan ay automatic na ground or negative. Again, black and white, yung gitnang baba, kill switch. Then sa right natin, sa left, sa left, yung green, kulay green na wire, ground or negative. Then dito naman tayo sa taas, sa may left part and taas. Okay? So itong taas naman natin guys, ito yung color coding muna tayo ng wire. Ang kulay nito is ayun, kulay blue na may stripes na white. Yan. So excuse again. So blue na may stripes na white ang kulay niyan. So upper part tayo guys, left upper part. So kulay niyan is blue na may white. And dito naman, ito yung ating pickup coil. So napakaraming tawag dito sa wire na to. Pwede maging pickup coil, pwedeng trigger, or pulser. Yan. So kahit alin dyan, basta pag nakakita kayo ng blue na may stripes na white, automatic yan ay pickup coil, trigger, or pulser. So ang trabaho niyan guys, ito yung pumipitik or may magnet din yan, ano. So kapag dumaan yung kunya ng ating magneto dyan, siya yung magpipitik or magsisignal sa ating CDI, napakawalan yung kuryente na na-imbak niya sa loob. Okay? So, ganun yung function ng kulay blue na may stripes na white. Or yung ating pickup coil or trigger or pulser. Okay na tayo doon. Then, next naman, dito naman tayo sa part ng right. Upper part pero right. Right upper part. Yan. So, nakakalito rin, ano? And pagdating naman dito, ang kulay naman ng wire na to is black na may stripes na yellow. Yan. Yan. Excuse guys. Yan. Black na may stripes na yellow. And ang trabaho naman nito guys, ito yung wire na papunta naman or yung discharge ng ating CDI or yung lumabas na kuryente galing sa loob ng CDI na pinikap nito or tinrigger nito, papunta naman to sa ating ignition coil. Ignition coil. Ayan. So, ganun lang kasimple guys, ano. Pag nakakita kayo ng black na may yellow na wire, black na may stripes na yellow, automatic tatakbo na yan sa ignition coil. Kasi, yan yung galing dito sa loob na inimbak, then pinalakas, tsaka pinitik or tinrigger ng ating pickup coil. And so syempre lalabas na siya doon, and pagdating niya naman dito sa ignition coil, yung ignition coil natin dadagdagan or idodoble yung voltahe ng ating kuryente, which is lalakas. Kaya kung mapapansin nyo, kapag hinawakan nyo yung spark plug, then in-start nyo or kinik nyo, mag-ground kayo kasi napalakas na ng ignition coil. And yung pinaka-last naman, ayan. So ito yung pinaka last guys, ano, and yung pinaka importanteng wire sa lahat ng wire. So yung kulay ng wire na to, and balik tayo sa positioning. So sa baba naman siya, right, lower part ng right. So yung kulay ng wire na to is ayan, again, may black na naman, black na may stripes na red. Okay. So, puro black na lang guys, ano. Yung una, black na may stripes na white, kill switch.
And ayun, black na may stripes na yellow, ignition coil. At yung pangatlo, black na may stripes na red. Ito yung ating main coil na tinatawag. Yan. Kapag ka sinabing main coil, automatic galing ito sa ating stator. Yan, automatic galing yan sa ating stator. So yung main coil, yung pinaka malakas mag-supply sa ating stator, dyan lalabas. Kaya nga kapag umikot na yung motor natin, naglalabas na yun ng electromagnetic current, which is AC type, and siya yung pinakamalakas mag-supply. Kaya yung supply na yun pupunta yun sa CDI, then yung CDI i-imbak niya yan sa loob, and kapag umikot yung ating magneto, matitrigger yung ating pickup coil or yung trigger or yung pulser. So kapag na-pick up niya na, boom, isusupply niya na dito sa may ating ignition coil or black na may yellow. Siyempre para gumana yung buong system ng CDI natin, kailangan natin ng ground. And lastly, para mapatay nyo or ma-off nyo yung makina nyo or yung motor nyo, kailangan ng kill switch. So sa kill switch, tatakbo naman to sa ignition switch. Ayan. Oops, kamali pa. Okay. So napakasimple lang guys, ano? Bali yung positioning lang ng pins natin yung tutorial natin dito. And in-explain na rin natin yung function ng ating CDI. Okay, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.